Birthday Father boy, Jerome oo. Ceciliano, Executive Secretary, Permanent Committee on Public Affairs ng CBCP. Father Ceciliano, Igan at Connie, magandang umaga po. Welcome po sa programa. Magandang umaga po. Hi. Hi, Igan Connie. Good morning. Opo, nananawagan po CBCP sa ating mga leader. Actually, pag dumadalo ako ng misa sa linggo, yung isa sa mga intensyon, sa mga leader ng ating bansa, Father. Totoo naman yan kasi nakikita natin medyo magulo, divided talaga. Tapos ang daming intriga. Parang ang nakikita naman natin dito, yung epekto niyan, dito di mapaglingkuran ng taong bayan. So kaya concerning din talaga yung situation, yung mga obispo nating iba, individually, nagsalita na gusto nilang kunin yung mga obispo para mamagitan, ready naman. Pero sa ngayon po, Father, nasusunod naman po yung ating schedule ng misa, walang disruptions dahil po dito sa pagtitipon ng mga supporters po ni VP Sara? Opo, dire-diretso naman po ang misa namin. Every day, meron kami dito ng 3 misa. 7 o'clock ng umaga, 12:50 ng tanghali, at saka 6 p.m. Yung nangyari po kahapon, tahimik naman po sila. Ibig sabihin, hindi naman sila truly. Yung nga lang, yung iba talaga kumakain sa loob ng simbahan dahil siguro pagod na at saka gutom. Yung iba, umiinom na ng tubig. Tapos yung iba naman, dahil kinuha siguro sila ng madaling araw, dumating dito ng mga bago mag-alas 6, siguro inaantok na. Kaya nakita natin yung iba na, ayun, nakasalampak, na tutulog. Opo. Tapos yung iba nga kumakain na, umiinom ng tubig, at saka parang clueless ano pang gagawin nila. Ganun. Pero Father Ceciliano, paano natin papaliwanag ito? Baka yung iba sabihin may separation ng church and state, o ba't nakikialam ang simbahan dito sa bangay ng mga politiko? Father, saan papasok dito ang papel ng simbahan? Well, pag sinabi naman po natin na separation of church and state, hindi naman ibig sabihin na hindi na naman tayo pwedeng magsalita, hindi tayo pwede mag-involve sa ganitong mga usapin. Kasi karapatan din naman natin yan bilang isang Pilipino. Ang separation of church and state, nangangahulugan lang naman na yung ang gobyerno ay hindi dapat makikialam sa mga ginagawa ng simbahan. Opo. Yung pondo ng gobyerno, hindi mo dapat na i-fund sa isang reliyon, isang religious group. Yun naman ibig sabihin nun. Ang ano naman natin dito, ang layunin naman siguro ng ilang mga obispo dahil nakita na pensyonado na yung bansa. Tapos yung mga Pilipino din naman ay ayun, hati-hati na rin. Along party lines na yan Opo. Yung iba nga siguro baka hindi along party lines kundi kung ayoko namang ayoko namang pababain ang antas ng pagkatao ng mga kababayan natin. Pero yung totoo, kapag nabigyan mo ng pera, pupunta yun doon. Diba? Susuporta yan, sisigaw yan. So kung ganito na nangyayari sa ating lipunan, kailangan siguro meron mamagitan. At palagay ko, yung kung politiko lang din naman ang mamamagitan, baka hindi magiging maayos dahil dahil politiko yan meron din naman silang kinikilingan. Pero sa mga nangyayari ho ngayon, kasi syempre ang gusto lang naman natin maiwasan yung magkagulo, hindi ba? Sa dalawa hong pinakamatataas na leader pa naman natin, hindi ba? At syempre yung mga supporters nila. So sa ngayon po, as we speak, sinasabi nga mapayapa naman, pero hanggang kailan ang permit kasi manggagaling din po sa inyo, hindi ba? At lahat po ng mga direktiba doon sa pagpasok sa simbahan at baka pwedeng paalalahanan. Ito nga yung surprising ko niya, dahil nung pumasok sila ng EDSA Shrine, that's on the pretext of hearing mass. Kaya wala silang kinuha ditong permit na papasok. Yun naman, well, basically kasi kapag magsisimba ka naman, hindi mo naman talaga kailangan ng permit Ang kaya doon sa ginawa kong post kahapon, wala lang akong slogan, wala lang shouting, wala lang campaign, speeches or what. Wala naman din ginawa doon sa loob ng simbahan. Okay. Yung nga lang, kapag pinag-uusapan na natin dito yung permit ng pagrarally, yan naman din ay kinukuha mo na sa pulis. So kasi nasa labas sa sila ng simbahan. Pero sa LGU, sa PNP siguro. So, hindi na naman namin yan kumbaga ay pwedeng saklawan. Kaya hihingi sila ng permiso sa LGU, kaya sa PNP. Kasi ginagawa nila yung rally magmula pa kahapon ay dito naman sa labas ng simbahan at sa tapat lang din naman ng Robinson's Galleria. So ibig sabihin, so, kumbaga, kung yung rally sa labas, hindi naman po naririnig sa loob at nadidisrupt yung ating banal na misa. Hindi naman po. Hindi naman po. Ay, hindi naman po dahil dahil nung naman kasi
unang-una itong ang simbahan namin dito ay air condition. Oo, yun Kaya nga. talagang sarado lahat. Oo, kaya siguro kung magsisigaw man sila, maaaring narinig namin ng konti. Pero hindi naman din ganun katindi. And besides, yung talagang sigawan nila kagabi ay nangyari nga medyo late in the evening na tapos na naman yung misa ng 6 p.m. Pero Opo, go ahead, sir. Yung po kasi, yung kanilang talagang mainitan na ng mga talumpati, hanggang madaling araw yun yung bahay namin, yung kumbento namin, halos ando dun lang din sa lugar na yun. Napuyat ba kayo? Hindi naman. Kasi dun nga ako nagtataka din ko niya, Ito, para ma-segue na lang. These people are actually addressing the same crowd, yung mga supporter na rin. Ang naririnig ko sa kanila, mukhang dinidiin nila yung mga Marcoses, kumaga dami mga na anomalya, daming atrocities sa ginawa ng pamilya. Parang ang point ko dito, you are telling this crowd who are already supporters of the Dutertes. Hindi mo na kinakailangan kumbinsihin pa yan Kasi unang-una, alam na nila yan. Kaya nga sumuporta na kay Duterte kasi ayaw talaga nila kay Marcos. So why do you have to convince them? Para sabi ko, nagsasayang lang to ng panahon na magsasalita pa dyan. Samantalang kinakausap mo, mga dati mo ng supporter yan, who need no convincing anymore. Baka for content na rin, Father, kasi may mga social vloggers. media. Palagay ko gano'n na nga ang layunin talaga nila. Ang point ko naman dito, kung for content yan, hindi yung iba, nagagamit mo para lang pumunta dito. Imagine, nag-umpisa kayo ng umaga. Tapos hanggang ngayon wala kayong tulog, 'di ba? Parang yung ewan ko baka kumita doon yung vlogger. 'Di ba? Paano naman yung ando doon lang na sinabihan ando doon kayo para manood kayo, 'di ba? Parang hindi ko makita yung yung logic. Kung magba-vlog ka, ikaw na lang magsasalita, di ba? So, pero balikan ko yung kaninang nabanggit nyo. Paano sinasabi nyo kasi parang medyo clueless yung iba? Paano ho nyo nasabi na parang hindi nila alam na nandun sila? Anong gagawin nila doon? Ano ho ba? Unang-unang, sinabi lang naman nila, pinapunta sila doon, o kaya dinala sila doon. Pamparami. Hindi naman din nila alam kung meron bang programa or what. Sumusunod lang sila sa kumpas ng ilan. O may yung ibang mga natanong dito, mga kabataan, actually hindi po namin alam. Maaari din kasi ko na meron din namang alam, pero ayaw lang din nilang sabihin. Kasi alam mo, pag ganyan mga usapin at mga kilos, tinatago din nila yung layunin niyan, kung ano pa man. Kasi they're feigning their activities, making it appear na parang, nagsimba lang naman kami dito. So, parang gano'n na siguro. Pero pag nagsimba naman sila, sana, yun nga, mapanatili yung kabanalan, hindi ba? Hindi ipagdasal ang Pilipinas. Pagdasal talaga natin yung ating bansa. But kahapon naman participative naman sila. Yun nga lang, 7 a.m. mass, sabi nung aming what do you call that, commentator. Opo. Medyo yung iba, kinakailangan mong sabihin na tumayo, na lumuhod, o umupo. Okay. Kasi nga, baka hindi naman din talaga mass goers. Okay. Alright. At least mapayapo po, Father, Wala naman nagpapa-aircon po sa loob ng simbahan niyo. Sarawan na misa. Pag minsan po talagang bukas yung Nandun aircon. sila. Pero usual naman mo namin na pinapatay ang after the mass. Okay. Sige po. Father, Salamat po. God bless. Ingat po. Ingat po kayo. Salamat sa oras. Salamat din ko, Tigan. Father Jerome. Hilingan, walang pinoprotektahan.